tayo. Gumanap tayo na may kababaang loob, gumanap tayo na may pagtatyaga, gumanap tayo na punong-puno ng concern sa ating mga kapwa. At huwag po nating kalimutan yung ating mga divine shields. No? Ano yung ating mga divine shields? Overnight vigil. Meron tayong 3-day fasting sa July 14, 15, 16. Kung sasabihin niyo wala kayong pambayad sa 3-day fasting, yung makipag-usap kayo sa mga tao na hipuin sila na bigyan kayo ng pambayad. Sabi nga ni Brother Ting nung linggo, isangla mo yung hikaw mo, sister, para ibayad mo dyan sa gawain. Sabi ko, Brother Ting, baka naman kasi muros yung hikaw niya. Hindi naman sangla. No? Ibig sabihin ni Brother Ting, marami tayong mga bagay na pwede nating i-dispose to spend sa gawain ng ating Panginoon. Anong ginagawa natin? Ipon tayo ng mga bagay na hindi po natin madadala, mga kapatid. Ipon tayo ng mga bagay na hindi talaga yan ang pinaka-importante. What is important? Yung ating buhay na walang hanggan. Alam nyo, natas ako doon sa mga awit natin, yung kinompose ni Bindoy. Panginoong Jesus, aking pag-asa, ako'y nagay sa tunay na daan, sa iyong walang kabiguan. Ikaw ang laman ng aking puso, nais mangalagi sa piling mo. Sa pagsuko ng lahat sa iyo, aaminin, sasabihin ko. Sa iyo harapan ako'y tumatayo, walang inililihim ang aking damdamin. Naghahayag ng aking puso na ikaw lamang ang sasabahin ko. Kanina habang umaawit tayo, mga awit kasi, mga awit na kinompose niya, talagang bang inaasam, no? Inaasam na ang ating buhay na walang hanggan. Inaasam ang Diyos. Hindi na inasam sa awit natin na makatapos ang anak ko pag-aaral, na makatapos ang, makapunta ng abroad, makabili ng magandang sasakyan, makatayo ng bahay. Di ba yan ang katuruan ng kamunduhan? Ako po, before pa ako ma-renew, yun din ang alam ko, ang akala ko. Na mag-aral ako ng mabuti. Alam nyo, 10 kami magkakapatid. Mahirap lang kami. No? Mag-aral ako mabuti para maiahon ko ang pamilya ko sa kahirapan. No? Makapagtrabaho na maganda, makapunta ng Maynila para makabili ng sasakyan, magkaroon ng bahay, magandang pamilya. Opo, nakapunta ng abroad, nakamtan ko lahat yon. Hindi po ako naging maligaya kung ano yung ligaya kung nararamdaman ko ngayon, nakasama ko si Kristo sa buhay natin. No, alam ko kayong lahat, kayong mga nandyan na sa renewal, yun din po ang naranasan nyo. Alam nyo po, nakakahabag. Karamihan po sa mga prayer request, karamihan po sa humihingi ng panalangin, puro lang dito sa mundo. 90% sa humihingi ng panalangin sa akin, no, sa Veritas, pag ako nagraradyo, karamihan talaga mang hinihingi para sa mundo lang. Na makatapos ang anak nila pag-aaral, makapasa sa board, ito pa, ano pa ba iba? Yung, basta puro kamunduhan, pero bihira ka makakita na ako'y makamtan ko ang buhay na walang hanggan. Bihira po talaga, wala yata, 1% lang. Kaya po, nakakahabag ang mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Kaya kung napansin niyo ngayon, iba-iba po ang calamities nangyayari sa atin. Kanina, nagpagasolina kami. Ganyan, shoot talaga ang gasolina. Pero hindi natin dapat problemahin yun. Kung wala ka namang kotse, huwag ka namang problema. Bahala na dyan. Kung ikaw naman may kotse, di magtipid ka.
Kung hindi naman, ikaw lang naman mag-isa bumiyahe, di mamasahe ka na lang. Di ba? Nasa pag-accept lang yan sa mga bagay na hindi dapat tayo mag-alala dahil andyan ang Diyos natin na buhay, na ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat at hindi po niya tayo pababayaan, unahin lang natin siya. Amen? Kagaya po ng Catholic Life in the Spirit Seminar. Kahapon ho, ang nag-attend 30 souls ang na-renew na naman ng ating Panginoon. Sana po, meron po bang bumalik dito ngayong araw na ito? Wala. Diyan mo makikita, no? Nakatagpo na nila ang Panginoon, talagang tinanggap nila, nagkaroon sila ng relasyon sa ating Panginoon, pero ayan, hindi na bumalik. Kayo mga